Ang lihim ng Bahay Agustin. Ang pagdating ng kadiliman. Sa isang liblib na bayan sa probinsya, may isang lumang bahay na kilala sa mga tao bilang Bahay Agustin. Matagal nang walang nakatira roon, ngunit madalas itong binabalikan ng mga kwento ng mga taga-baryo. Ayon sa mga matatanda, ang bahay ay itinatag noong panahon ng kolonyal at may mga kasaysayan ng mga sakripisyo at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa loob ng mga pader nito. Isang araw, dumating sa baryo ang pamilya Villaruel, si Anton ang ama, si Laura ang ina, at ang kanilang 3 anak na sina Miguel, Isabela at Antonio. Nagsimula silang maghanap ng bagong tahanan matapos mawalan ng trabaho si Anton sa lungsod. Nakakita sila ng isang napakamurang bahay sa gilid ng baryo at agad nilang naisip na ito na ang sagot sa kanilang mga problema. Hindi nila alam na ang Bahay Agustin ay isang lugar na puno ng kasaysayan, isang kasaysayan na puno ng paghihirap at kamatayan. Ang unang gabi nila sa bahay ay tahimik. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Laura ang mga kakaibang bagay. Mga anino na dumadaan sa mga sulok ng kanyang mata, mga naririnig na kaluskos kahit wala namang tao, at ang biglang pagyuko ng mga frame ng mga larawan sa dingding. Isang gabi, habang natutulog ang buong pamilya, nagising si Laura sa isang malamig na simoy ng hangin. Pagdilat niya ng mata, nakita niyang may isang babae na nakatayo sa dulo ng kanilang kama. Isang maputlang nilalang na may buhok na mahahabang itim at mukha na halos hindi makita dahil sa buhok na bumabalot sa kanyang mukha. Sa sobrang takot, nagtakbo siya papunta kay Anton. Ngunit nang bumalik sila sa kwarto, wala na ang nilalang. Kinabukasan, nagsimula siyang magtanong sa mga tao sa baryo. Ang isang matandang babae, si Lola Rosario, ang nagkwento ng isang nakakakilabot na istorya. Ang Bahay Agustin daw ay pinagmulan ng mga trahedya, lalo na ang nangyari sa anak ng may-ari noong unang panahon, si Elisa Agustin. Ang batang Elisa ay sinasabing pinatay ng kanyang sariling ama sa isang ritual na itinaguyod ng isang kulto, isang seremonya upang makamtan ang walang katapusang yaman. Ngunit imbes na yaman, bighati ang dinala nito sa kanilang pamilya. At simula noon, hindi na tumigil ang mga kaluluwa ng mga biktima ng kulto na magdusa sa loob ng bahay. Naisip ni Laura na baka may kinalaman sa lahat ng mga pangyayaring iyon ang kasaysayan ng bahay. Magsisimula siyang magsaliksik upang malaman kung paano nila ito mapapalaya mula sa mga kasaysayan ng pagpatay at kalungkutan.